Marshall Peak, Kabanata 4773. Chaotic Dead Territory. Ang mga mag-aaral ni Yang Kai ay nagkontrata sa mga punto ng karayom habang pinapanood niya ang hindi mabilang na natatanging nilalang na naghahak sa isa't isa hanggang sa mamatay. Bigla niyang napagtanto kung ano ang kinakatawan ng dalawang kulay, dilaw at asol. Sila ay ang Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer. Ang sabi ng alingawngaw, noong isinilang ang mundo noong sinaunang panahon, lumitaw ang unang sinag ng liwanag, at ang liwanag na iyon ay nahati sa dalawa na nagbunga ng yin at yang. Sa paglipas ng panahon, ang dalisay na yang na ito ay naging Sun's Burning Light habang ang yin ay naging Moon's Serene Glimmer. Sila ang mga ninuno ng lahat ng Divine Spirit, pati na rin ang pinagmulan ng lahat ng buhay na nilalang. Ang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer ay malapit na nauugnay sa Divine Spirits at sa Ancestral Land. Kung tutusin, matagal na raw silang nakatira sa Ancestral Land noong sinaunang panahon. Isang araw, biglang umalis ang dalawang makapangyarihang nilalang na ito. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit nagsimula noon ang labanan sa pagitan ng Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer. Ang labanan ay umabot sa hindi mabilang na mga taon, at hindi pa rin ito tumitigil hanggang ngayon. Dahil sa away ng dalawa, hindi mabilang na great territories ang nawasak. Sinabi ng Prepritress na saan man pumunta ang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer, lahat ng buhay ay masisira. Sila ay nanirahan sa isang tunay na chaotic dead territory. Kahit na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi maglalakas loob na pumunta kahit saan malapit sa lugar na ito. Noong una, inisip ni Yang Kai na ang mahigit 10 high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nagbabantay sa Territory Gate dahil nahanap na nila ang pinagtataguan ng Black Ink Clansman, ngunit mukhang hindi ito ang kaso ngayon. Walang nakitang bakas ng Black Ink Clan dito. Sa halip, ang lugar na ito ay napuno ng dalisay ngunit marahas na puwersang yin at yang na kinakatawan ng dilaw at asol na mga ilaw. Nagsabunutan sila at sinubukang punatin ang isa't isa. Walang ibang maisip na paliwanag si Yang Kai. Ito ang mga puwersa ng Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer. Sa realisasyong iyon, hindi niya napigil ang mapalunok. Hindi niya kailanman naisip na bisitahin ang chaotic dead territory. Tama ang sinabi ng Prepritress na walang tao ang dapat pumunta sa lugar na ito. Kahit na ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay mabilis na papatayin pagkatapos pumasok dito. Dahil lamang sa Giant Spirit God na si Yang Kai ay nabubuhay pa. Pinigilan ni Er ang lahat ng mapangwasak na puwersa sa kanilang paligid, kaya naman hindi siya nasaktan. Noon lang niya naunawaan kung bakit tumakas ang lahat ng mga cultivator sa karatig na Great Territory. Lumalawak ang larangan ng digmaan sa pagitan ng Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer. Kapag naapektuhan na ang Territory Gate, kahit ang kalapit na Great Territory ay mahahatak sa walang hanggang labanang ito. Kapag nangyari iyon, ang buong Great Territory ay magiging bahagi ng chaotic dead territory. Walang handang manatili doon at maghintay ng kamatayan. Ang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer ay isang matinding banta, kaya ang Cave Heavens and Paradises ay dapat na maingat na binibigyang pansin ang dalawa. Kaya naman mahigit 10 high-grade Heaven Opening Realm Masters ang hiniling na bantayan ang lugar. Nang makabalik si Yang Kai mula sa kanyang pagkatulala, napagtanto niya na ang labanan sa pagitan ng dalawang kulay na kanyang napagmamasdan ay natapos na. Ang dalawang kulay ay kumakatawan sa mga puwersa ng yin at yang. Bagamat magkatulad ang kanilang mga anyo, ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi pantay-pantay. Sa panahon ng gusot, ang dilaw na nilalang na kumakatawan sa yang element ay natalo at nabasag ng kabilang partido. Bagamat sinubukan nitong mag-condense sa isang bagong figure, hindi nito makamit ang layunin nito. Ang naiwan na lang ay isang kristal na kasing laki ng palad. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai nang makita niya iyon. Hindi mabilang na materyales ng iba't ibang elemento at grado ang dumaan sa kanyang mga kamay, kaya't isa na siyang eksperto sa pagtukoy ng mga naturang mapagkukunan. Nang hindi na kailangan pang tingnang mabuti, natitiyak niyang ang kasing laki ng palad ng dilaw na kristal na ito ay isang napakadalisay na materyal ng yang element, at ito ay may mataas na pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at napagtanto na ang hindi mabilang na mga dilaw na kristal at asol na kristal na may iba't ibang laki ay lumulutang sa kawalan. May nakita pa siyang yellow crystal na ugat na umaabot sa ilang kilometro. Ito ay tila isang patay na flood dragon na inaanod sa kalawakan. Pagdating niya sa lugar na ito kanina lang, na-overwhelm siya ng marahas na puwersa at naakit siya sa labanan ng dalawang kulay, kaya wala na siyang ibang pinapansin. Hanggang sa sandaling ito ay napansin niya ang mga kristal na ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga.
Bigla niyang naalala na noong lubhang kailangan niya ng mga materyales ng yin at yang element noon, pabirong sinabihan siya ng Lady Boss na pumunta sa Chaotic Dead Territory, dahil ito ang larangan ng digmaan ng Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer. Habang nagsasagupaan ang dalawang puwersa, hindi mabilang na mga materyales ng yin at yang element ang isisilang. Ang mga dilaw na kristal at asol na kristal na ito na may iba't ibang laki na random na lumulutang ay pawang mga materyales ng yin at yang element. Anuman ang kanilang mga grado, dapat silang napakadalisay, dahil sila ang condensation ng Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer's power. Ilan sila? Iyon ang unang pagkakataon na napagtanto ni Yang Kai kung ano talaga ang ibig sabihin ng hindi mabilang. Sa kabila ng katotohanan na siya ay mayaman, dahil nagmamay-ari siya ng 2 Star Cities at isang buong New Great Territory, kumukulo pa rin ang kanyang dugo nang makita niya ang mga materyal na ito na walang may-ari. Dapat pansinin na ang mga ito ay pawang mga materyales ng yin o yang element, na siyang pinakabihirang materyales sa buong 3,000 mundo. Ang dahilan kung bakit ang Cave Heavens at Paradises ay handang mag-alok ng mga pagkakataong makapasok sa kanilang small source worlds upang makakuha ng karapatang gamitin ang Good Fortune Divine Furnace ay dahil gusto nilang lumikha ng mga materyales ng yin at yang element na may mas matataas na grado. Kinailangan nilang maghanda para sa mga alagad na lumaki sa star boundary na malapit ng mga ilangan ng gayong mga mapagkukunan. Ibinahagi ni Yang Kai ang parehong damdamin nang sabihin niya kay Bayan Yuching na magpadala ng malaking halaga ng mga materyales sa Great Evolution Paradise. Gayunpaman, kung maaari niyang tipunin ang mga materyales sa Chaotic Dead Territory, hindi na niya kakailanganin ang Good Fortune Divine Furnace. Dapat alam din ito ng Cave Heavens at Paradises, ngunit hindi nila nakuha ang mga materyal na ito. Marahil ay maaaring yakapin ng 8th Grade Heaven Opening Realm Master ang gilid ng Chaotic Dead Territory para kumuha ng ilang materyales, ngunit kapag nakapasok pa sila, hindi nila masisiguro ang kanilang kaligtasan. Ang pagkahulog lamang mula sa labanan sa pagitan ng Burning Light at ng Serene Glimmer ay madaling makapatay ng isang 8th Grade Heaven Opening Realm Master. Walang pag-aalinlangan, iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay patungo sa bagong nabuong yellow crystal na malapit sa kanya. Kailangang tiyakin ni Yang Kai na ang kanyang kamay ay mananatili sa saklaw ng proteksyon ng Giant Spirit God, kung hindi, malamang na mawala ito sa kanya, ngunit ang layer ng proteksyon na ito ay tila nagpapahina rin ng husto sa kanyang mga kakayahan. Buti na lang at ilang dosenang metro lang ang layo ng yellow crystal sa kanya kaya madali niya itong naaga. Nang makuha ang kristal, napagtanto ni Yang Kai na ito ay isang 6th grade yang element na materyal. Nagulat siya nang una niyang akala na ang yellow crystal ay magiging mas mataas na grado, ngunit ito ay nasa 6th grade lamang. Parehong ang Burning Light at ang Serene Glimmer ay nasa 9th grade Heaven Opening Realm, o mas malamang, walang grado na talagang makakapagtukoy sa kanila. Natural, hindi magiging mahina ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipan, napagtanto ni Yang Kai na ang mga buhay na nilalang na may iba't ibang kulay ay tiyak na nakaranas ng matagal na labanan na dahan-daang hangina ang kanilang lakas, kaya't natural lamang na ang grado ng kristal na ito ay masiraan ng loob. Ang isang 6th grade na materyal ay hindi nangangahulugang walang halaga, at maaari pang ang ituring na isang estratehikong mapagkukunan sa Cave Heavens at Paradises. Hindi nila ito madaling gamitin maliban kung kinakailangan. Kaya lang tumaas ang mga inaasahan ni Yang Kai dahil napapalibutan siya ng saganang mga materyales. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay ng isang beses sa pagtatangkang kunin ang isang blue crystal na mas malayo. Ang asol na kristal na ito ay mas malaki kaysa sa dilaw na kristal na nakuha niya, at mukhang mas pino. Naisip niya na maaaring ito ay isang 7th grade blue crystal. Bagamat umaalon-alon ang kanyang space principles, nanatiling hindi gumagalaw ang blue crystal. Saglit na nagulat si Yang Kai bago siya muling nagtangka, ngunit hindi pa rin niya ito maaga. Gayunpaman, hindi na siya nabigyan ng isa pang pagkakataon dahil si Aer ay biglang nagsimulang mag-charge pasulong sa isang partikular na direksyon sa bilis ng kidlat. Mabilis na inilipat ni Yang Kai ang kanyang atensyon at tumingin sa direksyon na tinatahak ni Aer. Mariin siyang tumitig sa harapan at pinuntirya ang yellow at blue crystals na malapit na niyang maabyutin. Paminsan-minsan ay iniabot niya ang kanyang kamay para makuha ang yellow at blue crystal na magkaiba ang laki. Sa loob ng isang oras, nakakuha si Yang Kai ng higit sa 100 materyales. Wala man lang siyang oras upang tingnan ang mga grado ng mga materyales na ito, dahil ang anumang kakulangan sa konsentrasyon ay magreresulta sa pagkawala ng isa pang pagkakataon. Ang Giant Spirit God na si Aer ay natural na hindi makikipagtulungan sa kanya dahil tila may sarili siyang layunin sa pagpunta sa lugar na ito. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Yang Kai sa tabi ng kanyang tainga,
hindi siya bumagal. Ang yellow at blue crystals ay tila nasa lahat ng dako sa Chaotic Dead Territory at ang kailangan lang gawin ay abutin ang mga ito. Gayunpaman, batid niyang kay na lahat ito ay salamat sa kanyang kasamang Giant Spirit God. Kung wala ang proteksyon ni wala sana siya sa mood na kunin ang mga materyales na ito dahil nasisingaw na siya ng walang katapusang pagsabog sa paligid niya. Sa sinabi nito, hindi nagtagal ay naisip niyang kay ang ilang pangunahing tuntunin ng lugar na ito. Madali niyang makukuha ang yellow at blue crystals sa loob ng radius na 50 metro sa paligid niya, ngunit wala siyang kapangyarihang gawin ito para sa anumang lampas sa distansyang iyon. Ang buong Chaotic Dead Territory ay napuno ng mga mapanirang puwersang iyon. Bukod dito, ang protection na layer sa paligid ni ay makabuluhang magpapahina sa kanyang mga kakayahan. Nadama niyang kay na ito ay isang kahihiyan, dahil nakakita siya ng ilang mga kristal na ugat sa ilang mga pagkakataon. Ang mga maikli ay humigit kumulang ilang 10 metro habang ang mga mahaba ay higit sa 12 kilometro ang haba. Gayunpaman, hindi niya makuha ang mga ito dahil napakalayo nila sa kanya. Kung nakuha niya ang alinman sa mga kristal na ugat na iyon, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng napakalaking kayamanan sa kanyang pag-aari. Nakakahiya nga, pero wala siyang magagawa. Itinuring niya na isa na itong malaking windfall para sa kanya, at dahil marami na siyang natamo na mga pabuya, dapat niyang matutunang maging kontento. Walang magandang maidudulot sa kanya ang pagiging sakam. Bukod dito, isa lang ang pagkakataon niyang aitag kasama si para kunin ang mga kayamanang ito. Hindi nagtagal, nalaman niyang kay ang layunin ni sa pagbisita sa lugar na ito. Ang Giant Spirit God ay dumating na dito para sa patay na Universe Worlds. Ang mga miyembro ng Giant Spirit God Clan ay kilala na makapangyarihan ngunit mapayapa. Ang Dead Universe Worlds lamang ang kanilang pagkain. Bukod dito, mayroon silang isang espesyal na kasanayan na nagpapahintulot sa kanila na mahuli ang isang simoy ng mga aura ng namamatay na Universe Worlds. Dahil dito, nanatili si Ada sa labas ng Star Boundary noong nakaraan. Naghintay siya ng mahabang panahon habang inaabangan niyang mamatay ang Star Boundary, ngunit sa huli, nagawang iligtas niyang kay ang Universe World gamit ang ugat ng World Tree. Walang anumang reklamo. Umalis si Ada sa lugar habang nakakaramdam pa rin ng gutom. Medyo nakonsensya si Yang Kai sa tuwing naiisip niya ang pangyayaring ito. Tapos, habang nakikipagsapalaran siya sa 3,000 Worlds, si Ada ang nagpanatiling ligtas sa Star Boundary, at kahit si Ada ang nagturo sa kanya kung paano iligtas ang Star Boundary. Dahil ang larangan ng digmaan sa pagitan ng Burning Light at Seren Glimmer ay lumalawak, ang rehiyong ito ay naging kaguluhan, at ang Universe Worlds ay nagsimulang gumuho. Naramdaman ni ang namamatay na aura na ito, kaya naman naglakbay siya sa 12 ng Great Territories para mabusog siya. Walang makakaalam sa orihinal na estado ng nawasak na Universe World dahil kalahati nito ay nawala na. Tanging ang mga basag-basag na Spirit Province na may iba't ibang laki ang natitira habang ang lahat ng nilalang na dating nanirahan dito ay patay na. Nakarating si sa isang basag na Spirit Province na halos 100 kilometro ang lapad. Matapos hawakan ang Spirit Province, dinala niya ito sa kanyang bibig at sinimulan itong ubusin. May tuwang-tuwa na ekspresyon sa kanyang mukha na para bang nililigawan niya ang isang piraso ng masarap na karne, na taliwas sa karaniwang walang ekspresyon niyang mukha. Hindi man lang nakarinig si Yang Kai ng anumang tunog ng pagnguya habang ang malaking nabasag na Spirit Province ay nilamon pababa sa tiyan ng napakalaking figure. Pagkatapos ay iniabot ng Giant Spirit God ang kanyang kamay patungo sa isa pang nabasag na Spirit Province. Luminggalinga si Yang Kai sa paligid at napagtanto na walang malapit na materyales na makukuha niya. Dahil may oras siya ngayon, nagpasya siyang dumaan sa mga reward na nakuha niya sa ngayon. Martial Peak, Kabanata 4774. Gising na. Pagkatapos ng ilang mabilis na pagbilang, napagtanto ni Yang Kai na nakaipon siya ng higit sa 100 materyales, kaya naman tuwang-tuwa siya. Bukod dito, lahat sila ay nasa 5th grade at pataas. Walang masyadong materyal sa 5th grade, halos 10% lang sa kabuuan. 30 hanggang 40% ay 6th grade, habang ang parehong porsyento ay 7th grade. Ang natitira ay mga materyales sa 8th grade. Tulad ng mga materyales sa 5th grade, ang mga 8th grade ay dumating sa isang maliit na dami. Mula sa sample na ito, naisip ni Yang Kai na karamihan sa mga materyal na lumulutang sa walang laman ay nasa 6th grade at 7th grade. Matapos pag-isipang mabuti ang proseso ng kanilang pagbuo, nakahanap siya ng matinong paliwanag. Pinuno ng hindi maayos na enerhiya ng Burning Light at Seren Glimmer ang buong Chaotic Dead Territory habang hinahak nila ang isa't isa hanggang mamatay.
Sa tuwing magsasagupaan sila, medyo humihina ang kanilang puwersa. Sila ay orihinal na nasa 9th grade at least, ngunit pagkatapos ng matagal na laban, inaasahan na ang kanilang grade ay bababa. Kapag sila ay nabawasan sa 6th grade o ang 7th grade, magiging malinaw ang resulta ng labanan. Bilang resulta, ang mga dilaw at aswal na kristal sa 6th grade at ang 7th grade ay may iwan. Kung ang labanan ay natapos ng mas maaga, ang mga materyales sa 8th grade ay may iwan. Gayunpaman, kung magtatagal ang labanan, mas hihina ang kanilang mga kapangyarihan, at ang mga materyales na lamang ng 5th grade ang matitira. Kaya naman, walang napakaraming materyal na 8th grade at 5th grade. Sa kabilang banda, ang 6th grade at 7th grade na materyales ay ang pinakasagana sa Chaotic Dead Territory. Ang mga mata ni Yang Kai ay kumikinang ng maliwanag habang tinitingnan niya ang 8th grade blue crystal sa kanyang kamay. Ito ay isang 8th grade yin element na materyal. Hindi niya akalain na balang araw ay magkakaroon siya ng ganoong kaalagang kayamanan. Kahit na ang Cave Heavens and Paradises ay hindi magkakaroon ng maraming materyales sa 8th grade. Kung ang 8th grade yin element na materyal na ito ay ipinagpalit para sa Heaven Opening Pills, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 bilyon. Siyempre, walang sino man ang talagang magbebenta ng ganoon kamahal na kayamanan. Ang bagay na ito ay lubhang nakinabang sa high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng isang buong set ng yin, yang, at 5-element na materyales, at pagpino sa mga ito, maaaring mapataas ng isa ang pamana ng kanilang miniature universe. Sa Cave Heavens and Paradises, ang 6th grade yin at yang element na materyales ay mga madiskarteng mapagkukunan. Iyon ay dahil ang ilang mga likas na alagad ay maaaring direktang umakyat sa 6th grade, at ang mga naturang materyal ay kakailanganin. Sa makatuwid, kinailangan nilang maghanda ng sapat ng gayong mga materyales. Gayunpaman, ang mga materyales ng 7th grade at 8th grade ay wala sa kategoryang iyon. Kahit na mayroong isang napakahusay na alagad na maaaring direktang umakyat sa 7th grade, ang gayong tao ay lilito lamang minsan sa ilang libong taon. Sa makatuwid, 2 hanggang 3 set lamang ng naturang mga materyales ang kakailanganin sa reserba. Sa kabilang banda, walang sino man ang direktang umakyat sa ika-8 grade dati. Isa itong tagumpay na walang nakamit sa kasaysayan. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Yang Kai ay sinubukan lamang na makapasok sa 7th grade noong nakaraan. Ang dowsil ng Emperor Realm Cultivator ay sadyang hindi nakayanan ang epekto ng mga materyales ng 8th grade, gaano man sila kagaling. Sa makatuwid, ang mga materyales sa 8th grade ay hindi itinuturing na mga madiskarteng mapagkukunan. Para sa high-grade Heaven Opening Realm Masters, ang 7th grade at 8th grade na materyales ay maaaring gamitin lahat para sa cultivation. Ito ay magiging masyadong mabagal upang pinuhin ang Heaven Opening Pills, kaya ang pagpino ng kompletong hanay ng mga materyales ay isang mas mahusay na pagpipilian. Ito ay para sa kadahilanang ito na kapag ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay nakakolekta ng kompletong set ng mga materyales, agad nila itong pinuhin. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters sa mga Cave Heavens at Paradise ay magpapalit lang ng mga item na tulad nito para sa iba pang katulad na mga item na kailangan nila. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagawang pinuhin ang 6th grade materials, ang 7th grade Masters ay maaaring pinuhin ang 7th grade materials, at iba pa at iba pa. Karamihan sa mga tao ay sumusunod sa gayong mga kasanayan. Gayunpaman, kahit na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nakakuha ng maraming mahahalagang materyales, kaya maaari lamang nilang piliin ang pangalawang pinakamahusay na opsyon, na kung saan ay upang pinuhin ang Heaven Opening Pills o mga materyales na may mababang grado. Habang lumilipas ang panahon, tataas pa rin ang pamana ng kanilang miniature universe, mas mabagal lang. Isang hakbang lang si Yang Kai mula sa 7th grade Heaven Opening Realm, at taglay na niya ang mga blue at yellow crystal na ito sa 6th grade. Hanggat handa siyang bayaran ang presyo, maaari niyang paikliin ang oras upang makapasok sa 7th grade. Kung ikukumpara sa mga materyales ng yin at yang element, hindi mahirap para sa kanya na makuha ang kanyang mga kamay sa mga materyales ng 5 elements. Tatanggapin pa nga siya ng Cave Heavens and Paradises kung handa siyang ipagpalit ang ilang yellow at blue crystal para sa iba pang materyales. Kaya naman, hinding-hindi niya papalampasan ang pagkakataong nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Isa itong once-in-lifetime na pagkakataon na makapasok sa Chaotic Dead Territory kasama ang isang giant spirit god, kaya inaasahan na gusto niyang makakuha ng mas maraming benepisyo. Matapos itago ang kanyang kasalukuyang haul, tumangala si Yang Kai at nakitang halos natapos na ni ang pagkain ng Universe World.
Sa panahong ito, nakolekta niya ang ilan sa mga kalapit na yellow at blue crystal habang gumagalaw si Aer. Nang inaabangan niya ang susunod na galaw ng Giant Spirit God, biglang tinapik ni Aer ang kanyang tiyan at mukhang nasisiyahan. Sa sandaling iyon, si Yang Kai ay nagkaroon ng napakasamang pakiramdam. Sa sumunod na sandali, nahiga si Aer sa kawalan at pumikit. Kasunod niyon, umalangaw-ngaw ang hilik na kasing lakas ng kulog. Si Yang Kai ay nagkaroon ng pagnanasang magmura. Natutulog ang lalaking ito pagkatapos magkaroon ng sapat na pagkain. Isang basag na universe world lang ang makakapagpabusog sa iyo. Akala ko wala kang bottomless appetite. Malalim na kumunot ang noo ni Yang Kai, dahil hindi na siya makakakolekta ng mas maraming dilaw at asol na kristal kung tuluyang tumigil sa paggalaw si Aer. Bukod dito, hindi niya tiyak kung gaano katagal mananatiling tulog si Aer. Kung tutusin, ang isang Giant Spirit God ay parehong napakalaki at makapangyarihan, kaya hindi nakakagulat na makatulog siya ng 800 hanggang 1,000 taon. Naturally, hindi mapipigilan si Yang Kai ng ganoon katagal. Kung hindi siya lilito sa loob ng 1,000 taon, tiyak na mahuhulog sa kaguluhan ang Voidland at High Heaven Territory. Hindi ako papayag na makatulog siya ng mahimbing. May kailangan akong gawin. Tulad ng pag-akyat sa bundok, umakyat si Yang Kai at hindi nagtagal ay nakarating sa tainga ni Aer. Nakatayo sa tabi ng malaki at madilim na ear canal, huminga ng malalim si Yang Kai habang kumakabog ang kanyang dibdib. Gamit ang isang secret technique, umungol siya. Gising na, isang naiinip na Aer ang gamulong at halos itapon si Yang Kai. Matapos patatagin ang sarili, nagpatuloy si Yang Kai sa pagsigaw sa tabi ng kanyang tainga. Nandito na si Brother Adamo, Aer. Gising na, tingnan mo, may babaeng Giant Spirit God. Mukha siyang payat. Gigising ka ba o hindi? Susundutin kita. Gagawin ko talaga. Maya-maya, biglang itinakip ni Aer ang kanyang tenga dahil sa inis niya sa pang-aasar ni Yang Kai. Kapag nakatiklop ang tenga, para itong isang dambuhalang kamay na dumarating mismo kay Yang Kai, na agad nagamulong na may galit na galit. Nang lumingon siya, napagtanto niyang nakaharang si Aer sa kanyang tainga. Siguradong hindi siya susuko ng ganon-ganon lang. Habang inililibot niya ang tingin sa paligid, ngumuso siya at naglakad papunta sa malalaking butas ng ilong ni Aer. Pagpasok sa isa sa mga ito, ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa isang hibla ng buhok sa ilong na kasing laki ng haligi at hinayla iyon. Nagdulot ito ng napakalaking reaksyon. Habang ito ay epektibo, ang kinalabasan ay nakakatakot. Nang bumahing si Aer, naramdaman ni Yang Kai na parang nakasakay siya sa isang maliit na bangka sa karagatan sa gitna ng isang mabangis na bagyo. Kahit gaano pa siya kumapit sa hibla ng buhok sa ilong ay tumalsik pa rin siya sa butas ng ilong ni Aer. Kasunod yun ay nagpagulong-gulong siya. Nang makitang aalis na siya sa saklaw ng proteksyon ni Aer, nagmamadali niyang kinuha ang kanyang dragon form. Kasunod ng desperadong dragon roar, ang 10,000 metrong haba ng dragon form ni Yang Kai ay bumabalot sa guya ni Aer na parang ahas, na sa wakas ay nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Pagkatapos ng bagyo, bumalik si Yang Kai sa kanyang anyong tao na may maputlang mukha. Si Aer ay ganap na walang masamang intensyon, ngunit ang kanyang reaksyon ay halos magpadala kay Yang Kai sa Yellow Springs. Nagpa siya si Yang Kai na huwag na siyang guluhin muli dahil wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kanya sa susunod. Kawawa naman kung siya ang papatayin ni Aer. Gayunpaman, hindi niya nais na maghintay lamang at walang gagawin. Pagkatapos tumingin sa paligid, nagpa siya siyang subukang kumuha ng mas maraming yellow at blue crystals. Habang si Aer ay mahalagang hindi gumagalaw sa kanyang pagtulog, ang dilaw at asol na kristal na lumulutang sa Chaotic Dead Territory ay gumagalaw. Kasunod ng epekto ng marahas na puwersang iyon, ang hindi mabilang na dilaw at asol na kristal ay itinapon sa mga random na direksyon, at ang ilan sa mga ito ay dumaan sa Aer paminsan-minsan. Ito ang mga kristal na makukuha ni Yang Kai. Pagkatapos ay sumugod siya sa ulo ni Aer, na mas magandang posisyon dahil mas nakikita niya ang kanyang paligid. Pagkatapos nito, naupo siya na naka-cross legs habang nagpa siya na maghintay para sa mga nadagdag na dumating sa kanya. Nakakuha lamang siya ng mga kristal na nasa loob ng radius na 50 o higit pang metro sa paligid niya, na isang kahihiyan dahil napalampas niya ang maraming potensyal na kayamanan. Napakaganda kung makakahuli siya ng mga target na mas malayo sa kanya. Bigla na lang, sinampal ni Yang Kai ang sarili niyang noo at pinarusahan ang sarili dahil sa pagiging tanga. Mayroon siyang isang bagay na magagamit niya, ngunit ang ideya ay hindi kailanman pumasok sa isip noon. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear, at habang inilalagay niya ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein sa sibat, ang sandata ay lalong humaba.
Noong ang dragon form ni Yang Kai ay humigit kumulang 1,000 metro dati, ang Asher Dragon Spear ay maaari ding lumawak sa parehong haba. Gayunpaman, mula noong naging Grand Dragon siya, hindi niya ginamit ang Asher Dragon Spear habang nasa kanyang dragon form. Iniisip niya kung ang sibat ay maaari ding maging 10,000 metro ang haba ngayon. Inakala ni Yang Kai na kayang gawin iyon ng kanyang sibat, ngunit nang siya ay naging isang Grand Dragon, ang kanyang mga kuko at ngipin ay ang pinakamatulas na sandata sa mundo, kaya hindi na kailangan para sa kanya na gamitin ang Asher Dragon Spear. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang Grand Dragon na gumamit ng artifact para harapin ang kanyang mga kaaway. Para sa isang Great Dragon, ang kanyang katawan ang pinakamalakas na sandata. Ang nag-aalala lang kay Yang Kai ay kung kaya ng Asher Dragon Spear ang epekto ng puwersang nagmumula sa Burning Light at Seren Glimmer. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nakayanan ang gayong mga epekto. Maingat na inilabas ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear mula sa saklaw ng proteksyon ni Aer, ang dulo lamang nito ang inilantad. Ang mapangwasak na puwersa sa kawalan ay naging sanhi ng panginginig ng dulo ng sibat, at naririnig pa nga ni Yang Kai ang isang mabagsik na dragon roar na nagmumula sa sibat. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman na kaya ng Asher Dragon Spear na makayanan ang mga nalalabing puwersa na dumaan dito. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya ang dahilan sa likod nito. Ang Asher Dragon Spear ay ginawa mula sa dragon bones ng isang Great Dragon. Habang ang Dragon Clan ang pinuno ng lahat ng Divine Spirits, ang Burning Light at Seren Glimmer ay ang mga ancestor ng lahat ng Divine Spirit. Dapat mayroong isang mahiwagang koneksyon sa pagitan nila. Higit pa rito, ang Asher Dragon Spear ay hindi kinakailangan na umahan laban sa Burning Light at Seren Glimmer mismo, kailangan lang nitong makayanan ang pagbagsak ng kanilang mga nakakalat na puwersa. Ang Asher Dragon Spear ay hindi kailanman binaygo si Yang Kai, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Ang natitira ay magiging madali na ngayon. Kinailangan lang niyang i-lock ang kanyang target at tumpak na hilahin ito palapit sa kanyang sarili gamit ang kanyang sibat upang makuha ito. Siyempre, ang mga bagay ay hindi kailanman kasing simple ng tila. Ang unang target na dumating sa kanyang paningin ay isang blue crystal na kasing laki ng ulo na may pinong hitsura na 1,000 metro lang ang layo mula sa kanya. Mabilis itong hinarang ni Yang Kai gamit ang kanyang sibat at dahan-daang hinayla palapit sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa panahong ito, kailangan niyang labanan ang mga magugulong puwersa sa kawalan, na nangangailangan ng tumpak na kontrol sa anggulo at dami ng puwersa na ginawa niya. Mayroong ilang beses na halos mawala ang kristal. Pagkatapos ng magandang 3 araw ng matinding pagsisikap, sa wakas ay hinayla niya ang blue crystal na kasing laki ng ulo sa isang lugar na nasa loob ng 50 metrong radius na maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Martial Peak, Kabanata 4775. Naghahanap ng kayamanan. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at minanipula ang Space Principles para makuha ang blue crystal. Isa itong 8th grade na material. Ang blue crystal na kasing laki ng ulo ay isang 8th grade na material, na mas malaki kaysa sa alinman sa yellow at blue crystal na nakuha niya dati. Ang isang asol na kristal na ganoon kalaki ay talagang nagkakahalaga ng higit sa 2 bilyong heaven opening pills. Ito ay hindi bababa sa ilang beses na higit sa halagang iyon. Isang tuwang-tuwa na si Yang Kai ay namangha dito saglit bago ito inilagay sa loob ng kanyang miniature universe. Ang kanyang miniature universe ay nahahati na ngayon sa 3 teritoryo. Isa sa mga ito ay para mabuhay ang mga cultivator na nagmula sa Pearlflower Cave Heaven. Ang teritoryong ito ay bahagyang mas mababa sa kalahati ng buong miniature universe. Ang pangalawang teritoryo ay para manirahan ang Stone Race. Malaki ang pag-asa ni Yang Kai para sa mga miyembro ng Small Stone Race na ito, kaya't kailangan niyang bigyan sila ng pinakamagandang kapaligiran para matirhan. Ang teritoryong ito rin ang pinakamalaki dahil mas malaki ito kaysa sa tirahan ng mga human cultivator. Ang huling teritoryo ay ang Hardin ng Gamot, na siya ring pangunahing rehiyon. Noong nagtayo si Yang Kai ng isang garden ng gamot sa Small Sealed World noong nakaraan, naglipat siya ng maraming spirit plants doon. Sa kanyang pag-akyat sa Heaven Opening Realm, dinalisay at hinigop niya ang Small Sealed World, na nagbigay daan dito na sumanib sa kanyang miniature universe. Ang Hardin ng Gamot ay inilipat din sa lugar na ito. Bagamat hindi kalakihan ang teritoryong ito ang lugar kung saan iniimbak ni Yang Kai ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ang mga reward na nakuha niya sa pagbebenta ng mga healing pills sa Langya Paradise ay inilagay din dito. Ang Hardin ng Gamot ay isang restricted area para sa mga cultivator at ang Small Stone Race na naninirahan sa kanyang miniature universe. Kung wala ang kanyang pahintulot, walang makakalapit dito.
Nadagdagan ang kumpiyansa ni Yang Kai kasunod ng kanyang unang tagumpay sa pangingisda. Habang nakatayo sa ulo ni Aer, sinulyapan niya ang paligid gamit ang isang pares ng malaagilan na mga mata dahil hinding-hindi niya papalampasin ang isang pagkakataon. Hindi nagtagal, nakita niya ang isa pang asol na kristal na umaaligid sa isang lugar na ilang daang metro ang layo sa kanya. Nagpasya siyang makuha ito gamit ang parehong paraan. May mga pagkakataon na hindi niya nakuha ang kanyang mga target. Kung tutusin, magiging mahirap na kontrolin ang Asher Dragon Spear kung ito ay masyadong malayo sa kanya. Sa ganitong uri ng lugar, ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivation ay ganap na walang silbi. Kinakailangan ng isang espesyal na uri ng pagkapino. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng husay at lakas kaya niyang dahan-daang ilipat ang mga materyales palapit sa kanyang sarili. Nangangailangan din ito ng maraming pasensya. Ang pinakamaliit na pagkainip ay maaaring gumawa ng mga araw ng pagsisikap na maubos. Akaharap sa kalangitan na puno ng dilaw at asol na kristal, walang mauubusan ng pasensya kahit na, at ito ay ang parehong kaso para kay Yang Kai. Unti-unti, naging mas sanay siya sa kanyang gawain at ang bilang ng mga target na hindi niya nakuha ay bumaba ng malaki. Ngayon, inabot lang siya ng hindi hihigit sa 2 araw para ilipat ang isang target na nasa loob ng radius na 1,500 metro palapit sa kanyang sarili. Kung ang target ay higit sa 1,500 metro ang layo, malaki ang papel ng swerte kung siya ay nagtagumpay o hindi. Gayunpaman, dahil mahimbing na natutulog at hindi kumikibo si Aer, walang ibang magawa si Yang Kai kundi maghintay ng matyaga. Kaya naman, nasa langit kung gaano karaming materyales ang makukuha niya. Minsan, wala ni isang blue o yellow crystal na dumaan pagkatapos niyang maghintay ng kalahating buwan. Minsan, maraming mga kristal ang magkakasama. Walang regular na pattern na pag-uusapan. Sa sitwasyong ito, karaniwang tina-target muna ni Yang Kai ang pinakamalaki at pinakamatalino, na susuko sa iba. Sa paglipas ng panahon, naisip ni Yang Kai na nakakuha siya muli ng higit sa 100 yellow at blue crystals. Kaya lang, biglang naginat ng likod si Aer. Gising na ang lalaking ito sa wakas. Dahil naging abala si Yang Kai sa pagkuha ng yellow at blue crystals, hindi siya nag-abala sa pagsubaybay sa oras. Gayunpaman, sa tansya niya ay halos 2 taon nang natutulog si Aer. Sa pagkaunawang iyon, nagpakawala siya ng malaking buntong hininga. Siya ay higit na nag-aalala na ang giant spirit god na ito ay mananatiling tulog sa loob ng 800 hanggang 1,000 taon. Kung ihahambing, ang 2 taon ay mas matitiis. Samantala, hinihintay ni Yang Kai ang susunod na hakbang ng giant spirit god. Sa Chaotec-Dead Territory, hindi lang dapat ang wasak na universe world na kinain ni Aer. Dapat mayroong higit pang mga ganitong universe world. Hanggat patuloy na sumusulong si Aer, magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na makakuha ng mas maraming yellow at blue crystals. Bagamat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa mga kristal na iyon sa pamamagitan ng paghihintay sa lugar, hindi ito kasing efficient ng pagkuha sa mga ito habang si Aer ay gumagalaw. Gayunpaman, hindi tulad ng inaasahan ni Yang Kai, si Aer ay hindi kaagad umalis sa kanyang paglalakbay pagkagising. Sa halip, umupo siya na naka-cross-leg sa kawalan at tila nag-space out. Siya ay nanatiling hindi gumagalaw, na tila siya ay nakatali sa lugar. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na si Aer ay tila nagtatampo habang ang kanyang buong figure ay naglalabas ng isang mapanganib na aura. Nang makita iyon, nagpasya si Yang Kai na huwag gumawa ng anumang ingay. Ni hindi siya maglalakas loob na gumalaw ng isang kalamnan dahil hindi siya sigurado kung bakit ang karaniwang magiliw na giant spirit god ay nasa ganoong kalagayan. Napansin pa niya ang ilang pinong dilaw at asol na kristal na dumaan sa kanya, ngunit maaari lamang siyang magpanggap na hindi niya nakita ang mga ito. Makalipas ang mahigit 10 araw, tuluyang nawala ang mapanganib na aura sa paligid ni Aer. Tumayo ang giant spirit god at lumingon para tumingin sa ibang direksyon bago humarap. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai habang may awkward na ekspresyon. Naisip niya na ang taong ito ay maaaring maging mainit ang ulo pagkatapos magising, kung hindi niya maipaliwanag ang pagbabagong pinagdaanan ni Aer. Masama kaya ang loob ng isang giant spirit god pagkatapos magising mula sa pagkaidlip. Hindi sigurado si Yang Kai tungkol dito. Sa sinabi nito, mabilis niyang hinayla ang sarili dahil sa wakas ay nagsimulang kumilos ang giant spirit god. Habang nakatayo sa ulo ni Aer, sinilip niya ang kanyang paligid. Katulad na lang ng sitwasyon noong unang beses siyang pumasok sa Chaotec-Dead Territory kasama si Aer. Habang dumaan sa kanya ang hindi mabilang na yellow at blue crystals, pinuntirya niya ang mga pinakamaganda at pinakanak ang iniabot ang kanyang kamay.
Sa oras na dumating si Aer sa susunod na patay na Universe World, nakakuha na si Yang Kai ng isa pang 100 o higit pang yellow at blue crystals. Isang tacit agreement ang tila nabuo sa pagitan ng kakaibang pares. Habang nakaupo si Aer na naka-cross legs at sa kanyang pagkain, ipinatawag ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear at naghanap ng mga target. Ang dalawa sa kanila ay nag-iisip ng kanilang sariling negosyo, hindi nag-abala sa isa't isa. Sa katunayan, nag-alinlangan si Yang Kai na naalala pa ni Aer na nakatayo siya sa kanyang ulo. Hindi nagtagal, ang nawasak na Universe World ay ginulo ni Aer, na nakatulog muli. Maliban sa pagtulog at pagkain, walang ibang gagawin ang lalaking ito. Kaya naman, isang nenas na si Yang Kai ay nagsimulang maghintay para sa muling pagdaan ng mga kristal. Matapos ang nakaraang karanasan, alam niyang madyay gising si Aer sa loob ng ilang taon, kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Umaasa na lang siya na mas marami siyang makukuhang reward sa panahong ito. Gaya ng naisip niya, maaaring minsan lang sa buhay na pagkakataon na makapasok sa Chaotic Dead Territory kasama ang isang giant spirit god. Kung hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito, magsisisi siya pagkatapos niyang umalis sa lugar. Kahit na ang proseso ng paghihintay at pagkuha ng mga kristal ay mapurol, si Yang Kai ay masigasig pa rin. Makalipas ang kalahating taon, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang pinakamalaking gantimpala. Isang yellow crystal na ugat na ilang dosenang metro ang haba ay papalapit sa kanya. Hindi na niya kailangan pang gumastos ng maraming pagsisikap upang mahuli ang ugat at ipasok ito sa kanyang miniature universe. Walang duda na ito ay isang malaking kaaya-ayang sorpresa. Pagkatapos suriin ito, napagtanto ni Yang Kai na ang buong yellow crystal vein ay nasa 7th grade at may napakalaking, dalisay, reserba ng enerhiya. Ang isang crystal vein na ito ay nagkakahalaga ng higit sa lahat ng mga kristal na dati niyang nakuha na pinagsama. Pagkatapos ng mga taon ng pagmamasid, sa wakas ay natanto ni Yang Kai ang dahilan kung bakit ang yellow at blue crystals ay dumating sa iba't ibang laki sa Chaotic Dead Territory. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa kakaibang dilaw at asol na mga nilalang na nagtangkang pumatay sa isa't isa dahil sila rin ay may iba't ibang laki. Bagamat ang kanilang mga kapangyarihan ay pantay-pantay, ang isa sa mga partido ay palaging matatalo pagkatapos ng isang matagal na labanan. Ang matatalo ay magiging yellow or blue crystals. Matapos patayin ang mas malalaking buhay na nilalang, mas malalaking dilaw o asol na kristal ang natural na maiiwan, at kabaliktaran. Ang swerte ay isang mailap na bagay. Bagamat umaasa si Yang Kai na madaling makakuha ng isa pang kristal na ugat, hindi na pagbigyan ang kanyang hiling. Sa Chaotic Dead Territory, ang ilang dosenang metrong kristal na ugat ay hindi ang pinakamalaki. Nakakita pa si Yang Kai ng kristal na ugat na mahigit 100 kilometro ang haba. Naisip niya na kung naitatago niya ang gayong kristal na ugat sa loob ng kanyang miniature universe, tiyak na ito ay isang napakagandang tanawin. Kahit na ito ay material lamang ng 5th grade o 6th grade, ang halaga ng isang crystal vein na mahigit 100 kilometro ang haba ay hindi makalkula. Makalipas ang mahigit 1 taon, muling nagising si Aer. Noon kinumpirma ni Yang Kai na ang giant spirit god ay magiging nagtatampo pagkagising. Katulad ng nakaraang panahon, si Aer ay nanatiling malungkot sa parehong lugar sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mapanganib na aura ay tila kayang sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Gayunpaman, hindi niya talaga sinira ang anuman. Matapos hamupa ang kanyang pagiging crankiness, lumipat si Aer sa susunod na patay na Universe World. Sa mga sumunod na taon, naglakbay si Aer sa Chaotic Dead Territory. Bilang miyembro ng Giant Spirit God Clan, isinilang siya na may likas na kakayahang makasinghot ng mga patay o namamatay na Universe Worlds. Sa makatuwid, maaari niyang tumpak na mahanap ang mga wasak na Universe World at ubusin ang mga ito. Matapos masira ang isang Universe World, ang naiwan ay dumating sa iba't ibang laki. Sa makatuwid, hindi palaging nakakatulog si Aer pagkatapos niyang kumain. Kung ang bahagi ay masyadong maliit, hahanapin niya ang susunod na target bago matulog. Desidido si Yang Kai na mag-ani ng mas maraming kayamanan habang nakikipagtag kasama si Aer at hindi nagtagal ay nawalan na siya ng oras. Maaari lamang siyang gumawa ng paghatol sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pagbabago sa kanyang miniature universe. Mahigit 10 taon na ang lumipas sa kanyang miniature universe, at sa panahong ito, ang kanyang ikatlong disipolo na si Shuyi ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Mahina ang kanyang kakayahan dahil siya ay si aptitude noong nasa disciple recruitment ng 7-star sect isang dekada na ang nakalilipas. Dahil sa kanyang kakayahan, wala raw siyang karapatang maging disipulo ng 7-star sect. Sa mata ng mga nangungunang cultivator sa Void Continent,
Ang isang cultivator na may ganoong kakayahan ay hindi makakamit ng anumang bagay na mahusay sa buhay kahit na mayroon siyang Great Master at sapat na mapagkukunan. Gayunpaman, ang paglaki ni Shuyi ay higit na nalampasan ang kanyang kakayahan. Kinailangan lamang ni Shuyi ng 10 taon upang maging Transcendent Realm Cultivator mula sa isang ordinaryong mortal. Ang ganitong uri ng pag-unlad ay talagang kapantay ng kay Jiaoya. Gayunpaman, ang dahilan ng pagsulong ni Jiaoya sa napakabagal na bilis noong nakaraan ay dahil sinadya ni Yang Kai na pigilan ang kanyang paglilinang. Kung siya ay pinahihintulutan na mag-cultivate ng malaya, ang kanyang bilis ay magiging mas malaki. Ang kakayahan ni Shuyi ay malinaw na mas mahina kaysa kay Jiaoya. Sa katunayan, sa malawak na universo na ito, hindi pa nakakita si Yang Kai ng isang cultivator na kapantay ni Jiaoya pagdating sa bilis ng cultivation. Kahit na maraming mga disipulo sa Voidland at High Heaven Palace, si Jiaoya pa rin ang pinakamatalino. Gayunpaman, kumpara sa kanyang si aptitude, ang paglaki ni Shuyi ay sadyang hindi kapanipaniwala. Tulad ng naobserbahan ni Yang Kai dati, si Shuyi ay talagang isang cultivator na may si aptitude dahil ang kanyang pag-unlad ay napakabagal sa araw. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nakatulog sa gabi, siya ay tila naging isang ganap na kakaibang tao. Dahil sa kanyang Transcendent Realm Cultivation, hindi raw niya kailangang matulog. Gayunpaman, tulad ng isang ordinaryong mortal na hindi kailanman nagtanim, kapag ang dilim ay bumaba, si Shuyi ay hihiga sa kama at madaling iidlap. Ito ay isang espesyal na talento pati na rin ang kanyang paraan ng paglilinang. Ang lahat ng elder sa 7-star sect ay lalo pang humanga sa kanilang ancestor matapos itong mapansin. Ang isang alagad na may mahinang kakayahan ay makakamit pa rin ng mahusay na mga resulta kasunod ng patnubay ni Yang Kai. Halos naabot na niya ang imposible, kaya naisip ni Shang Ganji at ng iba pa na hindi sila kapantay ng ninuno pagdating sa pangitain. Martial Peak, Kabanata 4776. Sino ang Big Brother o Big Sister? 10 taon matapos pumasok si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory kasama ang Giant Spirit God Aer, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong masaksihan ang sagupaan sa pagitan ng totoong Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer. Sa oras na iyon, si Aer ay patungo sa kanyang susunod na destinasyon habang si Yang Kai ay naghahanap ng mga target na pangingisda. Sa sandaling iyon nasulyapan ni Yang Kai ang isang nakasisilaw na pagsabog ng liwanag. Nang lumingon siya, nakita niya na sa malayong kailaliman ng kawalan, mayroong isang napakalaking dilaw na liwanag na kasing ningning ng isang sumisikat na araw. Sa tapat ng dilaw na ilaw, mayroong isang napakalakas na asol na ilaw na nag-charge mismo dito. Sa susunod na sandali, ang universe mismo ay tila nanginginig habang ang kaguluhan ay bumaba sa paligid. Ang protection na layer sa paligid ng Aer ay lumawak ng ilang dosenang metro ng sabay-sabay. Halos tahimik ang sagupaan, ngunit ang malalawak na dilaw at asol na mga ilaw na sumabog mula rito ay umabot sa bilyon-bilyong kilometro na parang isang malakas na ulan. Ang buong Chaotic Dead Territory ay tila napuno ng mga kulay na ito ng biglaan. Ang mga tuldok ng liwanag sa lalong madaling panahon ay naging natatanging buhay na nilalang na nakita noon ni Yang Kai na pagkatapos ay nagpatuloy sa paghihiwalay sa isa't isa. Nang masaksihan ang tanawing ito, napagtanto ni Yang Kai na ang mga kakaibang nilalang na ito ay maaaring ituring na soul clones ng Burning Light at Serene Glimmer. Ang epekto ng sugupaang ito ay hamupo lamang pagkatapos ng 10 araw, at ang engkwentro ay nagdulot ng kaguluhan sa puso ni Yang Kai. Kung hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata, hinding-hindi siya maniniwala na may mga ganoong nakakakilabot na nilalang. Ni hindi niya maaninag ang tunay na anyo ng Burning Light at Serene Glimmer, ang nakikita lang niya ay ang dalawang mapangwasak na kapangyarihan na nag-crash sa isa't isa. Ang epekto mula sa naturang sagupaan ay maaaring agad na puksain ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Tanging isang nilalang na kasing lakas ng isang Giant Spirit God ang posibleng makatiis ng ganoong epekto. Dahil mas maraming soul clone ang lumalaban ngayon sa Chaotic Dead Territory, talagang magandang balita ito para kay Yang Kai. Marahil ay maaari siyang makakuha ng mas maraming benepisyo ngayon. Pagkatapos matalo ang isa sa mga partido, ang yellow o blue crystals ay may iwan, at ito ang mga kayamanan na makukuha niya. Nang matapos ang Giant Spirit God na si Aer sa kanyang pagkain, muli siyang nakatulog ng mahimbing. Habang nakatayo sa kanyang ulo, hinawakan ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear sa kanyang mga kamay at naghanap ng mga bagong target. Pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, sa wakas ay nagawa niyang ilipat ang isang blue crystal na kalahati ng laki ng tao mula 600 metro ang layo patungo sa isang lugar na malapit sa kanya. Gayunpaman, bago niya ito makuha, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa isang kalapit na lugar.
Sa susunod na sandali, ang blue crystal na kasing laki ng kalahating tao ay dumaan sa kanya. Basang-basa sa malamig na pawis, nagmamadaling inikot ni Yang Kai ang kanyang ulo. Ang nadatnan niya sa kanyang paningin ay nagpalamig sa kanyang gulugad nang bigla niyang kinuyam ng mahigpit ang kanyang Asher Dragon Spear. Iyon ay dahil nakita niya ang dalawang maliliit na bata, mga 10 taong gulang, na nakatingin sa kanya mula sa isang kalapit na lugar. Sila ay isang batang lalaki at isang batang babae. Nakasuot ng dilaw na damit ang batang lalaki habang nakasuot ng asol na damit ang dalaga. Ang kakaiba ay ang kanilang mga kulay ng buhok ay tugma sa kanilang mga damit. Maging ang kanilang mga mata ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay dilaw at asol. Si Yang Kai ay isa na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm Master na may malakas na perceptive powers. Kahit na ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi makakalapit sa kanya nang hindi siya inaalerto, lalo pa ang mga cultivator sa parehong grado. Gayunpaman, wala siyang ideya kung kailan lumitaw ang dalawang batang ito. Kung hindi dahil sa anomalya kanina, hindi niya mapapansin ang mga ito. Ang ipinagtataka niya ay wala siyang maramdamang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa dalawang ito. Para silang mga ordinaryong bata na hindi pa nalilinang noon pa man, ngunit katulad din sila ng mga hindi matukoy na multo. Ang Chaotic Dead Territory ay isang lubhang mapanganib na lugar kung saan kahit ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi masisiguro ang kanilang sariling kaligtasan, kaya paano naging posible para sa mga ordinaryong tao na mapunta sa lugar na ito. Bukod dito, ang mga kulay ng mga damit, buhok, at mga mata ng mga batang-bata ay nagpaalala kay Yang Kai. Hindi ito mga ordinaryong kulay. Ang lahat ng kanyang mga butas ay hindi mapigil ang humigpit habang siya ay halos bumaba sa gulat. Dayunpaman, bahagyang napanatag ang isip niya dahil mahimbing pa rin ang tulog ni Aer. Bagamat ang mga giant spirit gods ay malumanay na nilalang, hindi iyon nangangahulugan na hindi sila kakilakilabot na nilalang. Dahil hindi pa nagising si Aer, nangangahulugan ito na hindi siya nakakaramdam ng anumang puot sa kanya, na magandang balita para kay Yang Kai. Gayunpaman, hindi nagtagal ay hindi siya sigurado nang makita niya ang mga ekspresyon ng mga bata. Nakahiga na ngayon sa tabi niya ang blue crystal kanina na nakuha ng batang nakadilaw na damit. Habang nakatitig kay Yang Kai, sumilip siya. Magnanakaw ka. Itinuro din ng batang babae na nakasuot ng asol na damit at sumigaw. Magnanakaw ka. Lumingon ang batang lalaki at kumunot ang noo sa dalaga. Huwag mong gayahin ang sinasabi ko. Hindi nasiyahan, pinabulaanan ng dalaga. Walang gumagaya sa sinasabi mo. Iyon ang gusto kong sabihin. Tumigil ang batang lalaki sa pagkunot ng noo na para bang wala siya sa mood na makipagtalo sa kanya at sinabing. Pumunta ka sa ibang lugar at sabihin ang anumang gusto mo. Huwag mo na akong ulitin. Ngumuso ang dalaga. Habang nakatitig kay Yang Kai, inilabas niya ang lahat ng galit niya sa kanya sa pamamagitan ng paghiling ng, patayin siya. Agad na pinabulaanan ng bata. Hindi mo siya mapapapatay. Galit na galit, tinitigan ng batang babae ang batang lalaki at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Sabi ko patayin mo siya. Hindi pumayag na umatras, umiling ang bata. Sabi ko hindi mo siya mapapatay. Kailangan mong makinig sa akin. Ako ang big sister. Inilagay ng batang babae ang kanyang mga kamay sa akimbo at nagpahayag. Kalmado pa rin at masigla, umiling ang bata. Nagkakamali ka. Dapat makinig ka sa akin dahil ako ang big brother. Ako ang big sister, at ikaw ang little brother. Ako ang big brother, at ikaw ang little sister. Ang dalawang bata ay nagsimulang magtalo sa isa't isa dahil hindi nila magawang tanggapin ang pagkatalo sa isa't isa. Ang batang babae ay tila masama ang loob habang ang binata ay mas kalmado. Hindi alintana kung gaano kalakas ang batang babae, palagi niya itong pinabulaanan. Bukod dito, hindi sila humihinga kapag nagtatalo sa isa't isa na para bang ang ganitong uri ng pagtatalo ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon. Pareho silang matigas ang ulo at mapilit. Samantala, si Yang Kai ay basang-basa na ng malamig na pawis. Bagamat hindi niya maramdaman ang anumang hangarin na pumatay na nagmumula sa dalawang ito, naisip niya na hindi ito nangangailangan ng anumang layuning pumatay para sa gayong mga nilalang na patayin siya. Para sa kanila, ang pagwawakas sa kanyang buhay ay katulad ng pagtapak sa langgam, kaya ano ang silbi ng pagkakaroon ng hangarin na pumatay? Walang maglalabas ng layuning mamamatay tao kapag nakatapak sila ng langgam. Ito ay isang napaka-awkward na sitwasyon para kay Yang Kai. Dahil siya ay nasa kailaliman ng Chaotic Dead Territory, hindi niya nagawang umalis sa proteksyon ng Giant Spirit God. Kapag ginawa niya ito, agad siyang papatayin. Gayunpaman,
Kapag nahaharap sa mga kakilakilabot na nilalang na gustong pumatay sa kanya, wala siyang kapangyarihang iligtas ang kanyang sarili. Hindi rin naman siya makakaasa kay Aer. Mahimbing pa rin ang tulog ng Giant Spirit God, kaya tila wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Bukod dito, nag-alinlangan si Yang Kai kung kahit ang Aer ay kapareha ng dalawang ito. Sa ngayon, umaasa lang si Yang Kai na kumbansihin ng batang lalaki ang dalaga. Gayunpaman, batay sa kanilang pagtatalo, naisip niya na hindi madali para sa batang lalaki na gawin ito. Nang nasa dulo na si Yang Kai, biglang tumahimik ang dalawang bata at sabay na tumingin sa kanya. Sabi ng batang lalaki, "Bakit hindi mo sabihin sa amin kung sino ang little brother o little sister?" Sinabi ng batang babae, "Bakit hindi mo sabihin sa amin kung sino ang little sister o ang little brother?" Bagamat sabay silang nagsalita, malinaw na naririnig ni Yang Kai ang kanilang sinabi. Ito ay isang tanong na walang sagot, o hindi bababa sa walang sagot na magbibigay daan sa kanya upang mabuhay. Malalim na kumunat ang noo ni Yang Kai, hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag may sinabi siyang mali. Ano man ang kanyang sagot, tiyak na masasaktan niya ang isa sa mga batang ito. Imposibleng makabuo ng tugon na magpapasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, nagtanong si Yang Kai. Sino ang unang ipinanganak? Ang tao ay magiging big brother o big sister. Nagpalitan ng tingin ang mga bata at sabay na sumagot. Sabay kaming ipinanganak. Ang isa sa inyo ay dapat na unang ipinanganak. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi. Umiling ang mga batang-bata. Ito ay nagbibigay kay Yang Kai ng sakit ng ulo. Bigla niyang naalala ang alamat na noong isinilang ang mundo noong unang panahon, lumitaw ang unang liwanag. Pagkaraan ng mahabang panahon, nahati ang liwanag sa dalawa at naging yin at yang. Nang nag-iisip si Yang Kai kung paano siya makakapagbigay ng sagot na magpapasaya sa magkabilang panig, sinabi ng batang babae sa batang lalaki sa isang maliit na boses. Napakatanga namin. Dapat ay naghanap na tayo ng isang tao at tinanong ito noon pa man. Sumagot ang batang lalaki. Wala pang nakarating dito sa nakalipas na mga taon. Siya ang una. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ng dalaga na tama siya. Totoo iyon. Siya ang una. Pagkatapos ay hinimok niya si Yang Kai sa pagsasabing. Napag-isipan mo na ba? Sabihin mo na. Nagtanong si Yang Kai. Ililigtas mo ba ang aking buhay pagkatapos kong sabihin sa iyo ang aking sagot? Sumagot ang batang babae. Hindi kita papatayin kung nasisiyahan ako sa sagot mo. Lumingon si Yang Kai sa batang lalaki, na walang emosyong nagsabi. Papatayin kita kung hindi ako nasisiyahan sa iyong sagot. Ano ba? Sila ay ganap na hindi makatwiran. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Yang Kai na ang mga bata ay maaaring maging napakalungkot at may pagnanasang patayin sila gamit ang kanyang sibat. Bukod dito, hindi niya maintindihan kung bakit sulit na makipagtalo sa isyong ito. Gayunpaman, ang dalawang bata ay hindi tumitigil sa pagtatalo tungkol dito. Isang hindi maisip na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Yang Kai. Nag-aaway ba sila sa isa't isa sa lahat ng oras na ito dahil sa eksaktong argumentong ito? Nakakatawa kung iyon ang totoo. Ang Chaotic Dead Territory ay sumasaklaw sa maraming Great Territories na orihinal na masigla at puno ng buhay, ngunit ngayon ay patay na at tiwangwang. Dahil sabay kayong ipinanganak, wala sa inyo ang magiging big brother o big sister noon. Tinitigan siya ng batang lalaki ng isang walang kibo na tingin. Sa tingin ko ay pagod ka ng mabuhay. Mabilis na sinubukang iligtas ni Yang Kai ang kanyang sarili sa pagsasabing. Gayunpaman, kung pipilitin mong maging big brother o big sister, hindi ito napakahirap. Nagningning ang mga mata ng mga bata, pagkatapos ay nagtanong ang batang babae. Gaano kadali ito? Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Sumagot si Yang Kai. Bakit hindi kayo humalili? Isang araw ikaw ang magiging big brother, at sa susunod na araw siya ang magiging big sister. Hindi ba ito ang pinakamagandang resulta para sa inyong dalawa? Nang marinig iyon, napaisip ang mga bata. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa hitsura nito, kahit sila ay irritable, sila ay medyo simple ang pag-iisip. Kung ganoon, baka tuluyan na niyang lokohin ang mga ito. Nang mawala si Yang Kai sa kanyang pag-iisip, biglang tumangala ang bata. Maganda ang iyong solusyon. Ako ang magiging big brother ngayon, kung gayon. Bakit hindi natin naisip ang simpleng paraan? Napakagat ng labi ang dalaga. Ano ang dahilan kung bakit may karapatan kang maging big brother muna? Ako ang magiging big sister ngayon. Walang ekspresyon sa mukha ng binata nang ibinaling niya ang kanyang ulo. Bakit kailangan mong ipilit na makipagkompetensya sa akin? Bumantong hininga ang dalaga.
Ikaw ang nagpipilit na makipagkompetensya sa akin. Ang isang tulalang Yang Kai sa una ay naisip na ang problema ay nalutas na, ngunit isang bagong problema ang lumitaw sa susunod na sandali. Sinasadya ba nila akong pahirapan? Si Yang Kai ay nagkaroon ng kagustuhan na bugbugin sila habang kinuyam niya ang kanyang Asher Dragon Spear, ngunit hindi nagtagal ay niluwagan niya ang kanyang pagkakahawak habang nakakaramdam ng panlulumo. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, lumingon sa kanya ang mga bata at nagtanong. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung sino ang Big Brother o Big Sister ngayon? Si Yang Kai ay nagkaroon ng gana na magpakamatay habang siya ay umungal. Bakit hindi kayong dalawa ang maging Big Brother at Big Sister sa parehong oras? Ano ang silbi ng pagtatalo sa isyong ito?